Magandang araw mga kahunta. Welcome to Tagalog Hunta. Muli nagpapasalamat ako sa aking mga subscribers at gayon din sa mga kasasubscribe pa lang. Gaya ng nakita ninyo sa umpisa na ating video, nakapanguha na ulit tayo ng itlog at sa pagkakataong ito, nakakuha naman tayo ng 20. So, last week 18 na nakuha natin, ngayon 20. Malaking tulong na ito sa pamilya para masigurado na ligtas ang kinakain nating itlog. Hindi naman sa sinasabi ko hindi ligtas, kundi sabihin na natin na mas healthy kaysa sa mga ibang mga itlog. Dahil sigurado tayo na kung ano yung ating ipinapatukado sa ating mga manok ay galing din sa kalikasan. Gaya ng mga nabanggit ko na doon sa huling video, yung Madre de Agua, yung mga tirang kanin o tirang pagkain, mga pinagbalatan ng gulay, prutas, at kung ano-ano pa na pwedeng ipatuka, ibato dun sa mga manok galing sa ating kusina. Kaya nga itong pag-aalaga ng mga manok para sa pansariling pagkain ng pamilya ay nakatutulong din sa pagbabawas ng food waste. Pero ngayon naman, ang pag-usapan natin ay paano natin may iwasang mga moy yung kulungan ng ating mga manok. Yung iba ay gumagamit ng microbial solution, gaya ng mga probiotics, may mga probiotics content na dati ko na rin na-feature dito sa channel na ito. Yung ibang mga malalaking manukan ay gumagamit ng apog para maiwasan nilang mga moy yung kanilang mga kulungan ng manok. Sa kaso naman natin, dito sa ating maliit na manukan, ay gumagamit tayo ng ipa. Para doon sa mga kabataan natin na hindi alam kung ano yung ipa, ito po yung balat ng palay. Kapag naipagiling ng nating palay at humiwalay na yung bigas, yung pong mga balat na naiipon, yun po yung tinatawag na ipa. Ayan. At napakabisa po nito sa pagbabawas ng amoy ng ating mga kulungan. At mula sa maliit hanggang sa malaki, pwede nating gamitin itong ipa para mabawasan ng napakalaking porsyento yung amoy ng mga ipot ng manok na nagmumula sa mga kulungan. Gaya po nasabi ko, scalable ito. Kahit pa doon sa mga malalaking manukan, napakalaking volume ng ipot ang nalalaglag mula doon sa kanilang mga kulungan. Kayang-kaya po itong, kayang-kayang takpan ng ipa, yung mabahong amoy na nanggagaling doon sa kulungan. At ito pating ipa, ginagamit din talaga ito na organic solution para sa mga taniman. Kaya hindi mangangamba yung ating mga magmamanok na nagbebenta ng kanilang mga ipot doon sa mga kumpanya na nangungulektang ipot para gawing pataba. Hindi po problema yung ipa na mapahalo doon sa ipot dahil talaga naman na sadyang ito ay ginagamit bilang pataba sa ating mga taniman. So napaka simple po at napakamura ng solusyon para mawala yung amoy na nagmumula sa mga manukan. At gayon din, yung langaw. Kasunod dito mawawala yung mga langaw. Dahil siyempre, yung mga ipot ng manok ay natakpan na nung ipa. Hindi lang yung amoy ang nawawala, kundi pati yung mga langaw. Dahil walang pupuntahang ipot yung langaw. Kaya kasi nagiging malangaw dahil nakaka-attract dun sa langaw yung mga natitirang mga pagkain na nandoon sa ipot ng manok na napapasama yung mga patuka, ganyan, at iba pa mga pwedeng kainin ng mga langaw doon sa ipot ng manok. Kaya nagiging malangaw. Kung yan ay matatakpan na ng mga ipa, nawala na yung amoy ng kulungan mo, pati yung langaw ay nawala na rin. Kaya, kumbaga, hindi dapat na umabot sa punto na talagang napakabaho ng ating mga kulungan. At kumbaga inconvenient na para hindi lang sa mga nakatira doon kundi sa mga tao na nasa paligid, sa mga kapitbahay nila, no? Lalo-lalo na dapat nating intindihin yung mga kapitbahay natin dahil
hindi naman sila parte nung ating mga manukan o kung anumang kita na nakukuha natin mula sa manukan. Wag po natin paniwalaan yung matandang kasabihan na yung naamoy mong yan ay pera. Ay, nako. Sa inyo ay maring pera, pero sa iba ay perwisyo yan. Kaya dapat na yan ay sinusolusyonan. At saka isa pa po, hindi po namamalayan ng ating mga may-ari ng mga manukan dahil nga nakatutok ang kanilang pansin doon sa kikitain, ano, kaysa sa kung anumang inconvenience na naidudulot sa kanila ng mabahong amoy at ng langaw ng kanilang manukan. Hindi po nila napapansin na pati yung kanilang kalusugan ay naapektuhan nitong mabahong amoy. Dahil maaari nyo pong saliksikin yan pong naaamoy nyong yan ay stroke ang mapapala nyo dyan. Isa po yan sa mga pangunahing sanhi ng stroke, yung mabahong amoy. Yan. Kayo na po magsiliksik para mapatunayan nyo yung sinasabi ko. Dahil hindi naman ako eksperto doon sa ganyang larangan. Ang sa akin lang po ay minumungkahi natin sa ating mga taga-subaybay at lalo na doon sa mga may-ari ng manukan na may solusyon naman doon sa problema nila. Yung baho na nanggagaling doon sa kanilang mga manukan. At pag nasolusyon na nila yon, maraming benepisyo pa ang pwedeng nilang makamit mula doon sa simpleng solusyon. So, meron po kayong iba-ibang pamaraan, pwedeng microbial, gamit yung mga probiotic solution, pwedeng yung apog, kaso baka naman mas mahirap hanapin ng apog. Pwede na yung ipa, dahil sigurado, lagi tayong may makukuhanan ng ipa. Ayan, gaya po na nakikita nyo sa aking munting manukan, talaga pong ang sahig niyan ay nilagyan natin ng ipa. At hindi lang po nawawala yung amoy, pati yung ating mga manok nagiging masigla dahil meron silang nakakaykay, ano. At yan na rin yung kanilang paraan ng pagpapaligo sa sarili. Yung pag nagkakaykay sila at ibinabaon nila yung kanilang katawan doon sa ipa. Ito po ay hindi na bago itong solusyon na iminumungkahi ko dahil doon sa isang video na i-feature ko rin dito sa channel na ito, yung tungkol sa babuyang walang amoy. Shout out kay Myla Bilela Torreja na may-ari ng Bilela's Farm. Ayan, nabisita po natin minsan yan at yan po ay diyan ko rin natutunan yung kanilang mga babuyan doon na para sa mga native pigs. Ang sahig po nila ay lupa na nilagyan ng ipa. So, hindi niyo na po kailangang simentuhin pa yung sahig ng inyong mga koral o kaya nung inyong mga kulungan ng manok. Ipa na lang yung inyong ilalagay doon para yung ipapati ay mabilis na mabubulok at hahalo sa lupa. Pagkalipas po ng panahon, yung mga lumang ipa na humalo sa lupa, pwede ninyong palitan yan, bungkalin nyo, at yan po yung magagamit yung pataba sa inyong mga taniman. At pwede nyo uling lagyan ng panibagong ipa yung inyong mga kulungan. So inulit ko po, napakasimple at napakamura ng solusyon. Hindi po natin dapat pinagtitiisan ang mabahong amoy. Muli po, isa na naman po itong edisyon ng Tagalog Junta. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. At kung nagustuhan nyo po itong bago nating tampok na ito, ay paki-like na rin, paki-share sa inyong mga kaibigan. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-pindot na rin na subscribe button.